Ka-Express, para sa lahat na sumusuporta ng Gilas Pilipinas, ito ang breaking news na galing mismo sa Halls of Power. May bagong naturalized player na posibleng dumating sa ating national team. At dahil dito, marami ang nagtatanong, goodbye na ba kay Justin Brownlee bilang pangunahing naturalized anchor ng bansa? Sa kasalukuyan, gumugulong sa Senado ang proseso para sa naturalization ni Benny Boatwright. Nitong March 3, nagsagawa ng public hearing ang Senate Committee on Justice na pinamumunuan ni Senator Kiko Pangilinan kaugnay ng House Bill 6639, ang panukalang batas para gawing naturalized Filipino si Boatwright. Ang bill na ito ay naaprubahan na sa second reading sa House of Representatives noong December at ngayon ay nasa mas masusing deliberasyon na sa Senado. Gayunpaman, naantala ang usa nito dahil sa hindi pagdalo ni Boatwright sa naturang hearing, kasama rin ang wrestler na si Matthew Ramos na may kaparehong proseso. Habang hinihintay ang susunod na hearing na posibleng mangyari sa Abril, dalawa pa ang pangalan ang malapit nang maging official na naturalized athletes ng Pilipinas, si Malik Joff para sa Men's 3x3 program at si Elizabeth Means para sa Women's 3x3. Ang kanilang mga panukalang batas ay nasa third hearing stage na sa Senado at isang hakbang na lamang ang layo mula sa pirma ng ating Pangulo. Kapag matuloy, malaking boost ito sa 3x3 program ng bansa sa ilalim ng pamumuno ni Ryan Gregorio at ng SBP leadership. So balikan naman natin ang sitwasyon ng Gilas sa FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers. Matapos ang second window, ang Pilipinas ay may 2-2 record sa Group A. Natalo tayo sa New Zealand 69-66 sa isang dikit na laban kung saan naging sulit ang depensa pero nagkulang sa endgame execution. Sinundan ito ng 93-66 loss sa Australia kung saan nagipagsabayan pa ang Gilas sa first half pero tuluyang na-overwhelm sa second half dahil sa physicality at depth ng Boomers. Sa kabila ng mga pagkatalo, nakapasok pa rin ang Gilas sa susunod na round, pero malinaw sa coaching staff at sa mga mambabatas na may kailangang ayusin sa lineup, lalo na sa usapin ng size, versatility at scoring options laban sa mas physical na kalaban. So dito na pumapasok ang pangalan ni Benny Boatwright. Sa edad na 29, ang dating University of Southern California standout ay hindi na bago sa Philippine basketball scene. Pinangunahan niya ang San Miguel Beermen sa isang PBA Championship noong 2023 bilang import at kilala siya sa kanyang inside-out game. May kakayahang maglaro sa poste, tumira sa labas at magbigay ng spacing sa floor. Matapos ang kanyang Achilles injury na naging setback sa kanyang career, bumalik siya sa kompetisyon at kasalukuyang naglalaro sa Korean Basketball League kung saan ipinakita niyang fully recovered na siya. At kung maaprubahan ang kanyang naturalization, magiging pangatlong naturalized option siya sa Gilas, kasama si Justin Brownlee at Ange Crame. At dito na nagsisimula ang malaking tanong, ano ang mangyayari kay JB? Si Justin Brownlee ang naging mukha ng Gilas naturalized era. Sa nakaraang mga taon, siya ang naging bayani sa maraming laban kabilang ang Asian Games gold medal run. Pero sa mga huling qualifiers, may mga fans na nagtaas ng kilay sa kanyang production. Kahit pa meron siyang solid stat lines tulad ng 20 points, 8 rebounds and 7 assists kontra Australia. Para sa ilan, hindi ito tungkol sa numbers, kundi sa consistency at fit laban sa mas bata, mas athletic na international squads. Well, sa kabilang banda, marami pa rin nananatiling loyal kay JB. Para sa kanila, hindi basta-basta mapapalitan ng leadership, chemistry at championship experience na kanyang dala. Ang idea na end of an era ay may halong lungkot, pero may pag-asa rin na maaring magkaroon ng hybrid setup kung saan mananatili siya habang unti-unting ipapasok si Boatwright depende sa matchups. Ang kasalukuyang core ng Gilas ay binubuo ni Junior Fajardo, Quentin Malura Brown, AJ Edo, Dwight Ramos, Sergio Perez, Scottie Thompson, Kevin Kimball, Kyle Tamayo at iba pa, at ang pagbabalik ni Kai mula sa kanyang ACL injury sa Japan B-League
ay isa ring inaabangang development. Kapag pinagsama ang healthy na Kai at isang naturalized player na may versatility tulad ni Boatwright, maaring mabuo ang mas balanced at mas physically competitive frontline. Sa social media, hati ang opinyon ng mga fans. Marami ang excited at proud na patuloy na pinapalakas ng bansa ang basketball programs sa pamamagitan ng legislative support, ang pagkilos ng Senado at ang suporta ng mga mambabatas tulad ni Senator Bongo at iba pa ay nagpapakita na seryoso ang gobyerno sa international competitiveness ng Gilas. Pero may ilang din nag-alala na baka mawala ang continuity at chemistry kung biglang magkakaroon ng major shift sa naturalized slot. Sa 3x3 naman, ang pagpasok ni Geoff at Mins ay makikita bilang long-term investment. Ang 3x3 basketball ay patuloy na lumalakas sa international stage at ang pagkakaroon ng athletic, internationally trained players ay makakatulong sa Olympic aspirations ng bansa. Sa usapin ng schedule, nakatakda ang third window ng qualifiers sa July 2026 kung saan haharapin ng Gilas ang New Zealand sa July 3 sa isang away game at kung maaprubahan agad ang naturalization bills, posibleng magkaroon ng bagong mukha sa lineup bago pa man ang critical window na ito. Ang timing ng legislative process ay magiging susi kung sino ang magiging available sa mga susunod na laban. Strategically, ang pagdagdag kay Boatwright ay maaaring magbigay kay Coach Timko ng mas maraming tactical options. Maaari niyang gamitin ang size ni Junmar, ang mobility ni AJ, ang rim protection ni Kai at ang versatility ni Boatwright, depende sa kalaban. At laban sa mga bansang tulad ng Australia at New Zealand na may physical big men at stretch forwards, mahalaga ang ganitong flexibility. Ang tanong para sa Gilas Nation ay hindi lamang kung mas magaling ba si Boatwright kaysa kay JB. Ang tunay na tanong ay kung ano ang pinakamahusay para sa long-term direction ng Philippine basketball. Ito ba ay pagpapanatili ng continuity at proven leadership o pagyakap ng bagong era na may mas batang profile at mas versatile skill set? Well, isang bagay ang malinaw, seryoso ang Pilipinas sa pag-angat sa world stage. Mula sa Senate hearings hanggang sa FIBA courts, lahat ay nakaline para sa mas competitive na Gilas. So ngayon, nasa kamay ng mga mambabatas ang susunod na hakbang at nasa puso ng mga fans ang suporta para sa kung sino man ang magsusuot ng naturalized jersey. At eto ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.